alamang tama kahit may masasaktan siya ngayon. Pinalalabas na walang tamang isip si Amy, nililihis ng pag-iisip ng tao ni Bongbong Marcos. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Trixie Angeles. Kakaibang BP Sara ang kita natin dito. Sabi niya, sutil din itong si BP. Sutil yung... ano bang ibang word ng sutil? Basta sutil. Palabiro o pagkabugay o bugoy. She knows their triggers and she isn't afraid to set them off. Handa na siya. Kasi ang pinaka-latest statement niya is, handa na ako. I am more than ready. Ready to what? To assume the presidency. Ito, nag-set up siya ng parang press conference ko no, sa Senate media. Post ng Billionaire News Channel. Senate media nabudol ni BP Sara. Nabudol. Senate reporters were left surprised after expecting a major announcement from Vice President Sara Duterte, only for her to greet the media a brief Merry Christmas before promptly ending a press conference. Napanood ko yung 1 minute lang na press conference eh. Ang daming question yung Senate media. Yung statement mo na I'm more than ready. Doon sila nakapokus yung statement niya, nakahanda na ako. Wala, hindi niya na sinagot. Next year na lang. Basta, nagpatawag ng press conference. Tapos, i-greet lang niya ng Merry Christmas. Hindi na sumagot sa mga tanong. Grabe. Talagang may pagkaano rin itong si BP. Sutil, bugoy o bugay. Hindi siya takot. That speaks of something in herself. She's confident. But anyway, speaking seriously, yung sabi niya na I am more than ready. Maraming nagre-react. Isang army colonel, retired, contemporary ko. Atat naman itong si BP Sara na atat itong BP Sara na mag-take over. Hindi makahintay. Ganon ang kanyang post. Nako, pinutakti siya ng post ng ng comments. Kapwa namin retired din, mga general pa yung iba. Bakit mo naman sinabing atat na atat? Si BP Sara? Di ba, yun ang constitutionally mandated job of the Vice President to take over in case the President resigns or incapacitated. Nako, maingat na diskusyon among retired kasi, hati kaming mga retired, may mga ayaw na rin kay PBBM, may gusto pa rin kay PBBM. Although, tingin ko mas marami ang ayaw na kay PBBM. Kaya nga, yung grupo ni General Romeo B. Puquis, nagkakandak ng rally, hayagang rally, nilalabanan nila ang korupsyon. Korupsyon ang kanila, ayaw nila ng talamak ang korupsyon. Kaya, ito, hindi na mapigilan ang pagkadismaya ng mga kapwa ko retirees. Ako naman, nagsasalita, kailan ang aking punto de vista is magtiis tayo. Kung ayaw ni PBBM mag-resign, karapatan niya yun dahil binoto siya ng 31.6 million for 6 years. So, BP Sara, sabi niya, I'm more than ready to assume. Kaya lang, paano siya mag-assume kung ayaw namang aalis yung isa? Tuloy, ang dami ng mga proposition. Pag resign daw ni Presidente, dapat mag-resign din si BP Sara. Ano ba yun? Ano bang ginawa ni BP Sara? Bakit siya mag-resign? Di ba? Marami lang talagang takot. Takot sila na pag-upo ni BP Sara, lalo silang So, ito, November 30 na rally. May mga nananawagan na mag-resign ang dalawa. At pag-resign ng dalawa, ayun, kanya-kanya, what will happen? Iba, Senator Soto will take over. Mas okay pa yun dahil nakalagay sa Constitution. Ang masama, yung
mag-create daw ng transition government o transition council. Sinong nagsabi nun? Isang kongresista na abogada pa naman, si Congresswoman Attorney Rene Co. Yung sa Makabayan Black. Pwede daw. Mag-resign yung dalawa at People's Transition Council. Sinupalpal siya ni Dr. Rob Rances. Sabi niya na, wala man yan sa konstitusyon. Abogada ka pa naman. Huwag kayong gagawa ng sarili niyong konstitusyon kung anong nakalagay. Yun lang yun. Ganun na. But, again, paulit-ulit kong sinasabi. Tingin ko kay Pangulong Marcos Jr., hindi siya magre-resign. Kapit siya sa posisyon hanggang 2028. Kaya nga sinasabi niya na, I am hoping na pag-alis ko sa 2028, marami nang mangyayaring maganda sa buhay ng Pilipino. Ano yung isang magandang mangyayari? Wala na daw nagugutom na Pilipino pag-alis niya sa pwesto by 2028. Good luck, Mr. President. Sana magkatotoo. Sana magdilang anghel ka na wala nang magugutom na Pilipino pag-alis mo sa pwesto sa 2028. Natin ng reaction, opinion, itong post ni Dr. Rob Rances. Ano niya ito? Reaction niya sa post ni Congressman Attorney Rene Co. Yung Makabayan Black na kongresista, na sinasabi niya is calling for the creation of a People's Transition Council is not unconstitutional. Nananawagan itong kongresista ito mag-resign si PBBM at BP Sara, and then pwedeng form ng People's Transition Council. Naaayon daw yon sa konstitusyon. Ano ba yan? Basahin ko itong post ni Dr. Rob Rances. I am not a lawyer. You are, sabi niya kay Congresswoman Attorney Rene Co. Ito yung tinanong ni BP Sara sa budget hearing. Pinsan ba ni Saldico si Rene Co? Rene Co. Hindi. Tinakwil ka agad ng Saldico. Which makes it even more astonishing that your reading of the Constitution relies on what isn't written rather than what is. No bar examiner, yung nakapasa, bar examiner will ever accept an argument built on silence instead of text, on assumption instead of authority. In constitutional law, power must be granted, not imagined. And your proposal, yung creation ng People's Transition Council, parang civil military junta, parang basta takot sila na uupo si VP Sara in case na ang presidente mag-resign. Your proposal collapses the moment it is tested against the very document you claim to cite. Yes, sabi ni Dr. Rob Rances, calls for accountability, impeachment, or even resignation are valid forms of democratic pressure and protected expression of public dissent. Pero ibang usapan na kapag ipinilit na ang solusyon ay pagtatayo ng isang People's Transition Council dahil wala itong legal na basihan sa 1987 Constitution. The Charter already provides a complete mechanism if both the President and the Vice President vacate office, the process already exists. Yeah. Granting lang. Resign si BBM. VP Sara, sige. Resign na rin ako. Para matapos ang gulo. Anong nakalagay sa Constitution? Di Senate President, nandun. After Senate President, ayaw pa rin niya, mag-resign din. Di Speaker of the House, nandun na yung 4. So after ng 4, mawawala yung 4, yan ang delikado, wala na. Kaya may bill ata sino bang nag-file ng bill? Senator Lacson ba? Para bang designated survivor bill? Kasi hanggang 4 lang eh. Dapat meron pang pababa ng pababa. Okay. The Charter already, there is no void to fill, no leadership vacuum to justify a council, no constitutional permission to create a substitute government outside the chain of succession. Imposible namang biglang mawawala. Hindi namang imposible. Malayong mangyari. Kasi ang panawagan lang, mag-resign silang dalawa. So, granting na papayag si VP na mag-resign, may dalawa pa naman. O bakit? Tinatawag na People's Transition Council. Hindi ko talaga mag-gets na isang abogada ang
nagsasabi na okay daw sa konstitusyon. Ay, nako. Rene, baby, sabi niya. Transition Council is not merely not mentioned, it is incompatible with our constitutional system. In a constitutional democracy, government authority must be conferred by the Constitution, not assumed by any group, coalition, movement, or assembly. Sovereignty resides in the people, but sovereignty is exercised through the Constitution, not bypassing it. To create an unelected governing body that operates outside succession rules is not reform. It is a replacement of the constitutional order, which legally falls under usurpation of public functions and violations of the separation of powers. Reform must come from constitutional pathways, not shortcuts. Okay, so, anyway, kanya-kanyang opinion talaga yan. At kung yan ang tingin ng isang abogada na pwede daw within the Constitution ang pag-form ng People's Transition Council, bahala na ang taong bayan. Papayag ba kayo? Tingnan ko lang itong mga reaction. Kung anong dating sa ito. 1,100 people ang nag-react. 735 nag-like dito sa punto ni Dr. Rob Rances. 397 ang tumatawa. I don't know, tinatawanan itong si Renico. Abogada pa naman. Basa tayo sa mga comments. Josefino Kalansingin. Once more, you nailed it, Sir Rob. I wonder how these people, let alone lawyers, float this idiotic idea of succession outside what the Constitution provides. Khalil Archer, Inday sa balita ho, marami ka pang sakong bigas kakainin. Style nyo, bulok ha? Don't pretend to know much. Downtown, don't waste your horizon in an unclear water. Anyway, salamat Dr. Rob Rances. Ituloy nyo lang yung pagpo-post. Very enlightening ang mga post ni Dr. Rob Rances. Ano, mga kaibigan, papayag ba kayo? People's Transition Council? Comment na. Yan natin ang reaction, opinion ngayon. Post ni Ed Alonan, pahayag ni VP Sara tungkol sa umiinit na bangayan ng magkapatid na Marcos, Presidente at ang Senator Amy. Una, nagsalita si Senator Amy, siniwalat niya ang kalagayan ng kanyang kapatid na gumagamit sa pulburon. At nung tanugin ng media si Pangulo, anong masasabi niya doon? Sabi niya, the lady that you saw on TV is not my sister. Hindi ko kapatid yan. We are worried about her. Parang sinasabi na may diferensya sa pag-iisip si Senator Amy. Ganon ang dating sa akin eh. Yung iba na yan, hindi yan ang tunay kong kapatid. Ano bang nangyayari sa kanya? I hope she feels better now. Hindi niya sinagot yung issue eh. Again, pasalamat tayo kay Miss Kat Domingo. Yun ba yung reporter ng ABS? Siya ang nagtanong eh. Kanino kami mas maniniwala? Yung kay Senator Amy o sa'yo? That's the, ang question din, yung paggamit niya ng coke o pulburon. Sabi niya, hindi ko kapatid yan. Malayo yung sagot. Sumagot naman si Senator Amy, Bongbong, ako ito, kapatid mo ito, patunayan mong mali ako. Anong ibig sabihin nun? Ang pagkaintindi ko, magpa-testing ka sa buhok. Yun lang, para mapatunayan mong mali ako. Ang galing ng banat ni Senator Amy, simple lang eh. Patunayan mong mali ako. And then, tumahimik na. Ito, nagsalita si VP Sara. Ito, na-post. Nakita ko na. Sinabi niya na hindi siya yan. Ibang Amy yan. Anong ibig niya sabihin? Hindi si Amy yun. Posibleng hindi si Amy yun. Na in front of how many hundred thousands of Filipinos sa Luneta plus millions nanonood. Hindi si Amy yun. AI. And sa tingin ko it fits the profile of a pulburon addictus. Pulburon addictus na ginagaslight. Ano bang ibig sabihin ng ginagaslight? Sinisira. Ginagaslight iyong mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinabi ng mahal na sa buhay, may problema ka, ading. Sasabihin nila na, wala akong problema. Ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a pulburon addictus. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. So, klaro, kinampihan ni VP Sara ang kanyang BFF.
Siyempre, matagal na silang magkaibigan eh. Kaya, sa totoo lang nung una kong marinig si Senator Amy na sinabi niya na ganun palang kalagayan ng kapatid niya, gumagamit ng coke, pulburon. Galit ako eh. Sabi ko, ano ba yan, Manang Amy, Senator? Pinahamak mo ang bansa. Umiiyak ako eh. Nagkakaproblema tayo ngayon dahil kay Senator Amy. And then, pagdating sa parte ng speech na humihingi siya ng tawad. And I can feel her sincerity. Nagsising-sisi siya. Bakit pa niya nireto si BBM kay Mayor Sara? At humingi siya ng kapatawaran. Then yun, nawala yung aking galit sa kanya at napalitan ng paghanga. Kasi napakahirap yung ginawa ni Senator Amy na yun. Binalansi niya. Ano yan? Pamilya muna o bayan? Ganun eh. Di ba? Sinasabi natin nung una, blood is thicker than water. Hindi yan traidorin ni Senator Amy. Kapatid niya yan. Talagang tatabunan niya yan. So nawala yung ganong akusasyon natin nung magsalita siya sa Luneta. Ito naman si Senator Lacson na I don't know kung anong pinagbabasi niya. Hindi yan maka-Pilipino eh. Huwag mong sirain ang kapatid mo sa publiko. Well, tama yon kung ordinaryong kapatid, kung ordinaryong pamilya. Ang kapatid, presidente ng Pilipinas. Nasa kanyang kamay, buhay ng 120 million Pilipinos. Kaya sinagot siya ni Atty. Arnedo Valera, isang PhilAm lawyer, na si Lacson ang hindi maka-Pilipino. Kasi ang tunay na values ng Pilipino is bayan muna bago pamilya. Ganon ang ginawa ni Senator Amy. Balik tayo sa issue. So, kinampihan, naniwala si VP Sara kay Senator Amy. At I don't know kung hanggang kailan itong issue na ito, kailan matuldukan. Yung mga narinig ko si Professor Winnie Munsud nung tinanong siya ni Karen Davila ba yun? Tungkol sa issue ng paggamit ng coke pulburon. Sabi niya, ang tagal ng balita na yan. Noon pa. Ngayon, na-confirm lang. So, ibig sabihin, sa pagkaintindi ko, opinion ko, naniniwala si Professor Winnie Munsud sa mga balibalita noon na usap-usapan na gumagamit talaga siya. Halos magkasing edad kami ni BBM. 66 ako, siya 68. So, lumaki kami ng yun na rin yung nababalitaan ko noon. Ex-Senator Nikki Cositing, sabi niya, mga party boys yan. Talagang gumagamit yan dahil mga anak mayaman yan. Yun pa, Tatay Digong. Huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Sinabihan ko na kayo, gumagamit yan. Sige lang, iboto nyo. Matigas ang ating ulo. Ibinuto pa rin natin. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong. Kaya kasalanan din natin. Bumoto sa kanya. Magtiis na lang po tayo. Ako kanya tayong pananaw. Mag-agwanta. Mag-utong. Bisaya yun. Magtiis hanggang 2028. Dahil ibinuto natin siya. Hindi yan naalis sa pwesto. Nagsabi na siya, I will never leave this office until I fix the problem. Ano yung problem? Yung korupsyon. I don't know paano niya ma-fix ang problema. Nasabi naman ni ex-congressman Defensor, how can this be fixed or solved if the president himself is the mastermind?